Revelation chapter 11 verse 3. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos, mga sumusunod sa Diyos at nagmamahal sa Diyos. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa dalawang saksi sa Pahayag 11 verse 3. Apocalypse 11 versikulo 3. Okay? Sandali po tayo manalangin sa ating Diyos Ama na nasa langit. Ama namin Diyos na nasa langit, sa iyo kami nagtitiwala. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila ka namin, o Diyos ng kataas-taasan. Sa aking pagbabahagi ng iyong banal na salita, ay patuloy mo hipuin ang puso ng mga taong makikinig ng iyong salita. Buksan mo ang kanilang espiritu na pag-iisip. Kung patuloy na gumalaw ang Diyos, ang banal mong espiritu sa oras na ito. Patuloy ako nagpapailalim sa iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos na nasa langit, na may gawa ng langit at lupa, na walang ibang Diyos kundi ikaw lamang. Ay siyang una at ang wakas, ang Alpha at ang Omega. Naway patuloy na tumimo sa kanilang mga puso't isipan ang aking binabahagi, ang aking babahagi. Tago mo ko sa iyong likuran at patuloy na ikaw ang marinig nila, ang iyong banal na espiritu na lumulukob sa akin, Panginoon, upang may pahayag ko ng buong puso, buong katapatan at katotohanan, na sino mang makikinig ay mapapalaya sa kasalanan at patuloy na magbabago dahil sa pananalig sa Panginoong Hesus. Salamat po, Ama na nasa langit, sa oras na ito. Palain mo, Diyos, ang araw na ito. Sa pangalan ni Hesus. Amen. So ito nga po ang ating topic, ang dalawang saksi. Pahayag episode 9 na po tayo. Maraming nagpaliwanag sa YouTube tungkol dito sa dalawang saksi ng Diyos o kahit sa Facebook. Ang sabi ng ibang mga ngaral, ito raw si Enoch at Elijah. Meron namang nagsasabi na ang dalawang saksi ay si Moses at si Elijah. Maraming nagtuturo kahit mali ang interpretasyon. Basta't maganda sa pandinig ng mga taong nakikinig ay okay na sa kanila. Wala kang mababasa na si Enoch at si Elijah o si Moses. At para malinawan po rin natin ang tanong pa. Ang ating tanong, sino nga ba ang dalawang saksi na binabanggit dito? Mayroon bang paliwanag ang Biblia dito? So basahin po natin sa Pahayag 11 verse 3. Ipadadala ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 days o araw ay ipahahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Sa Pahayag 11 verse 4, ang mga saksing ito ay ang dalawang punong olibo at dalawang ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa. So, ang dalawang saksi pala ay mga puno ng olibo. At sinabi na sa loob ng 1,216 araw ay ipahahayag nila ang salita ng Diyos. Kung atin pong iisipin na napakabuti po ng ating Diyos at mahaba ang kanyang pasensya at siya'y matyaga, mapagmahal siyang Diyos. Nais niya talagang maraming makakilala at makapasok sa kaharian ng langit. Kaya hanggang sa huling panahon ay ipinapahayag pa ang kanyang salita, ang nilalaman ng Biblia, upang marami ang maligtas. So ganyan po kamahal ng Diyos tayong mga nilalang niya. Malalaman lang nila ang katotohanan sa pakikinig at pagbabasa ng Biblia.
Sinabi rin po ito sa Romans 10 verse 17. Nasa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos ay magkakaroon po tayo ng pananampalataya. Kasunod po nito ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. Walang iba kung hindi ang Biblia. At dito na magsisimulang mabuksan ang ating espiritual na kaisipan ng isang tao kung naniniwala siya sa nilalaman ng Biblia tungkol kay Jesus. Ang dalawang saksing ito ay may kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng paghahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Sa loob ng 3.5 araw, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. So dito po, tinalo sila ng halimaw. Ang dalawang saksing ito, kaya po sila namatay. Sa pahayag naman po, 11 verse 10, basahin po natin. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi. Magdiriwang sila at magbibigayang ng mga regalo, sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. So, nagdulot daw sa kanila ng labis na kahirapan. Yun po ang kanilang pagkakaintindi. Hindi umulan sa panahon ng paghahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. Matapos ang 1,260 araw ng paghahayag ng salita ng Diyos, ay aahon ang isang halimaw mula sa bangin at makikipaglaban sa kanila. At matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod. Pagkalipas ng 3.5 araw, pumasok sa kanila ang hangin ng Diyos na nagbibigay buhay, at sila'y tumayo, at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito, at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. Nang oras ding iyon ay lumindol ng napakalakas at nawasak ang 10 bahagi ng lungsod, at 7,000 tao ang napatay. 7,000 tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natakot at niluwalhati nila ang Diyos ng kalangitan. Sa pangyayaring ito na paghayag ng dalawang saksi ay maraming natakot at nagluwalhati sa Diyos. Dito ipinahiwatig ng ating Diyos kung gaano siya kabuti. Nagbibigay muna siya ng babala at nagpapahayag ng salita niya upang hindi mapahamak ang ating mga kaluluwa na maaaring mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kung nauunawaan niyo po ang mga narinig niyo dito, ay simulan na po ninyong magpakumbaba sa Diyos. Humingi po tayo ng tawad ng buong puso at tumalikod sa kasalanan at tanggapin po si Jesus upang maging anak po tayo ng Diyos, Ama na nasa langit, na mababasa natin sa John 1 verse 12. Ngayon, ipapaliwanag na natin kung sino nga ba ang dalawang saksi na ito. Basahin po natin sa Zacarias 14 verse 12 to 14. Bakit may dalawang sanga ng olibo sa magkabilang tabi ng gintong tubo na buhusan ng langis? Hindi mo ba alam kung ano ang mga iyan? Patanong na tugon niya sa akin. Hindi po, sagot ko.
Iyan ay 2 taong pinili ni Yahweh at pinahiran ng langis upang makatulong niya sa pamamahala sa daigdig. Sabi niya, si Enoch ba yun o si Moses? So yun po ang tanong. Hindi po. Ito po ang luma at bagong tipan ng Diyos na 2 saksi. Unawain po natin mabuti ang ating mga narinig. So yun po pala ang 2 saksi, ang 2 propeta rin. Sila po ay mga propeta na naghayag ng salita ng Diyos. 2 po silang puno ng olibo. So unawain po natin mabuti ang ating narinig, isagawa po natin ito at yakapin po natin ang salita ng Diyos. Isabuhay po natin ito. Magbago na po tayo ng isipan at lumakad ng may katotohanan, pagiging matuwid, walang kasinungalingan at may kabanalan. So iyan po ang mensaheng mula sa Diyos na ating minamahal at pinaglilingkuran kahit hindi natin siya nakikita. So naway nagbigay po ng kaalaman po sa inyo tungkol sa ating Diyos. Ito po ay ating nabasa sa pahayag na ipinahayag po ng ng Diyos kay Juan, Apostol Juan. So pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Palagi po tayong magdasal, gumawa po ng mabuti sa araw-araw. Magbasa po tayo ng Biblia araw at gabi. Sa gayon, giginhawa po tayo at magtatagumpay sa buhay. Salamat po sa lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos na nasa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. In Jesus' name. God bless po. Ingat.